What's up, guys? So it's 3:30 in the afternoon. It's Monday today. Anong date nga ba? A few moments later. It's December 21, 2020. So today, medyo kakaiba yung ating gagawing content kasi meron akong isang kaibigan, he is also a vlogger. Ang tagal na namin sobra nagplano na magbabike collab kami. Babike kami together. So bago pa lang siya sa pagbabike. But then, nakailang content na rin siya at hindi ko siya nasasamahan. Finally, magkikita kami. Ito yung sinasabi natin na biglaan. Paminsan mas maganda rin yung biglaan kasi madalas yung plano natin pumapali. Diba, admit it or not? Anyway, the Bible says na nasa atin ang pagpaplano, ngunit nasa kanyang pagpapasya. So, tingnan natin kung ano yung mga experience natin, ano yung mga pwede natin matutunan sa isa't isa. Always remember, sa lahat ng bagay, meron tayong pwedeng matutunan. Even in the nature, in whatever we do. So yun yung aking number one na tagline sa aking pagsisimula sa vlogging. 1 Corinthians, sinabi doon na whether you eat or you drink, whatever you do, do it all for the glory of the Lord. So kahit ako'y nagbabike, kahit ako'y kumakanta, ano man ang ginagawa ko, when we do it with all joy, nalulugod si God. So, that is what we call worship. You don't have to be in the church. Anywhere you go, whatever you do, when you think about the Lord, when you do it with all joy, natutuwa ang Diyos. Tara, tingnan natin kung ano yung mga pwede nating pulot ngayon. Ano pa yung mga ating makikita sa ating pupuntahan. Always wear a helmet. So, kailangan na. So, on the way na tayo, guys. Pupunta sa kaibigan natin, yung sinasabi ko sa inyo. By the way, pangalan pala niya ay Ephraim. So please support this channel also. Ephraim Harshaga. So ayan guys, kakarating lang natin sa location. Unfortunately wala pa siya dito, so kunin niyo yung bike ng papa niya. Papasilip ko muna sa inyo kung anong tsura ng lugar dito. So pagtalikod ko dito, yan ang makikita nyo. Bundok sa kaliwa. Tapos pag bandang kanan, so may mga bahay, pero yung dati wala pa dyan mga bahay, puro lawa lang ang makikita mo dyan. So yun, antayin muna natin siya habang natin. Meron tayong makikita dito, mga bukuhan, banda doon. So, pwede tayo magbuko, pwede rin dito. So bukuhan, napakaganda ng buko sa katawan. Pala sa inyo kung nasaan tayo ngayon. Tayo ngayon ay nasa Barangay Nyugan, Pililia, Rizal. So maybe you're wondering bakit siya Nyugan. As you see here, maraming tindahan ng
pupunta ka dito, marami din. Banda doon, meron pa. Diyan, meron pa. Kabi-kabilaan. So yan, dumating na si F. So magpe-prepare lang siya. Tayin natin siya. Yeah. Lulubusin muna namin ito kasi Big Pajak. Last Pajak 2020. 2020 nga yan. May enthusiastic way. Yung mga natutuloy na Pajak, yung mga biglaan. Okay. Pero pag pinaplano, hindi natutuloy. So, siguro papangalanan natin yung biglaang Bigla Pajak. ang pag-up. Okay, ayos na. Pangalan mga content. Ayan. So, tingnan natin kung anong mga makikita natin mamaya. By the way, Efraim Marciaga. Ay, Marciaga. Kung Ayan. ano na lang yung content ko. Kung ano. Hindi, basta ano, ayan. Ngayon kasi, nagko-content ako sa pagbabike. Gusto ko kasi mag-lose ng weight. So, yan yung paraan ko. At the same time kasi, mas napipil ko yung, basta yung kumukonek sa kalikasan, kuya. Tama, tama. Nagpapadyak ka, di ba? Alam mo yun, naiintindihan mo ako. Napipil mo yung hangin, tapos iba't ibang lugar. Yun ang Exactly. enjoy ko ngayon sa pagbabike. So, yun. Without further ado, tara. Let's go! Let's go! So ayan, palis na kami. Mamaya bibigyan natin ng konting bike check ang bike ni F. Yun, no? Ayan, mga specs ng bike niya. Ayan, Proud so, nga ako sa mga kuya. tingnan natin kung may naalala pa ako. Tara, let's go! Ayan, oh, napakaganda ng nature. Ito yung sinasabi kanina ni F. Kapag nagbabike ka, napipil mo yung parang connected ka sa nature. Ayan, oh. Look at that. Wow. Ayan, so guys, maala-alalay lang tayo kasi hindi natin. Yeah. Takbong gwapo lang. Ayun. So yeah, medyo sunset na. Medyo pahapon na pero kaya pa yan. So yeah, guys, nag-enjoy na siya. Nandito na kami sa Pahang. So nandito kami ngayon sa isang resort, Villa Lorenza, sa Layhain. So magtatanong daw si F kung nag-ooperate na ang resort. So sa tingin ko naman nag-ooperate na siya. Ito lang tayo, kuya. Para just in case na maisipan. Bali dito open. Okay. Malapit na kami sa Oval. Hindi ko lang alam kung bibitin pa to si F. Didiretso pa kami or stay kami. Tingnan natin. Hello. Makarating na po tayo. Ayan. Marami ditong mga bench. Kalye sa bench. Pwede mong upuan. Park muna tayo. Guys, so konting bike check tayo. Check
specification ng bike ni Papa ko. Actually, kay Papa yun. Actually kay papa niya. Pero kasi the reason bakit hindi pa siya bumibili ng bike talaga, pinag-iisipan pa niya kung siya ba ay makakakonect sa bike. Kasi sabi niya baka daw mamaya bumili siya ng bike tapos yung hindi lang din niya gagamitin. So pinakamaganda, tama yun kasi ako nagsimula lang din ako mag-bike. May nagpahiram lang sa akin ng bike. Then doon ako na-encourage na gusto ko palang mag-bike. So, tingnan natin kung ano-ano yung mga meron dito sa Ito nga pala yung bike na Duke. Ngayon ko lang narinig tong brand na to. Hindi ko pa siya actually alam kung saan siya nag-originate. So first of all, tingin ko ang frame nito ay nasa small. Tansya lang. So pagsusukat ng frame mula dito sa seat post tube, yan, pababa yan. So doon mo masusukat kung anong size ng frame. Then, ang kanyang gulong, yan, diameter niya ay 1.95. Yan. Then naka full suspension siya, I'm sorry. Full suspension siya. Ayan, pag sinabi nating full suspension, ibig sabihin yung harap at likuran ay parehong naka suspension or may shock. And yan, naka-disc brake na rin siya guys. Front, itong rear niya at yung kanyang front, parehas na naka-disc brake. Yan. So, moving on. So, meron tayong dalawang klase ng disc brake. So, meron tayong tinatawag na mechanical at saka hydraulic. So, in this case, makikita ninyo na pag ganito yung itsura ng kanyang siguro ito yung isa sa pinakamadaling paraan para masabi mo kung siya hydraulic or mechanical. So sa itsura niya, madali mo masasabi na ito ay mechanical. So papakita ko sa inyo yung difference mamaya. Tingnan natin yung bike ko. So naka-disc brake din siya. Siya ay hydraulic. Yan. Usually makikita mo dito sa hydraulic, meron siyang parang lalagyanan ng oil. Yan. So, naka Shimano ng series tayo. Then, mako-compare mo siya. Pagka hydraulic kasi, magaan lang siya eh. Kaya mo siyang i-brake kahit daliri lang ang gamit mo. Yan, malambot lang siya. So, unlike sa mechanical, medyo may katigasan siya. Kailangan mo siyang bigyan ng force or ng pwersa kapag magbe-brake ka. So yun yung difference between mechanical and hydraulic. And siguro isasuggest ko rin kung mag-upgrade si Ninong or si F ng bike or kung bibili siya in the future, i-prepare na niya yung sarili niya for hydraulic para sulit na yung kanyang pagbili ng bike. So yung gear set naman yan, siya ay naka 3x7 speed. Yan, ibig sabihin ng 3x7, 3 ang plato sa harapan, tapos yung sprocket niya ay 7. So makikita nyo rin naman yon kasi meron siyang indicator dito. So 3 sa gulong, sa plato, then sa sprocket ay meron siyang hanggang 7. Ayan, 7 speed. Yan. So yun yung tinatawag natin na 3x7. Then hindi ko sure guys kung ito ay naka-alloy, pero medyo mabigat siya. So hindi ko sure kung siya ay naka-alloy. Ayan. So overall impression naman sa bike na to, hindi ko alam kung magkano yung range ng bike na to. Mga magkano? Hula ko mga nasa 10k.
Yan. So dahil kahit hindi siya naka-alloy, hindi ko sure kung siya alloy nga o hindi. Kasi kapag alloy kasi madali mo siyang malalaman kasi magaan siya. So hindi ko alam kung ang nagpabigat sa kanya itong suspension niya sa likod. So baka yung suspension yung dahilan bakit mabigat. Pero yun, tingin ko naman for beginner naman sulit na rin. Yan, kung di ka naman masyadong talagang pangyakyakan na bike. Pero kahit ito ay naka full suspension, syempre titignan mo pa rin kung ano yung ride mo. Kasi may iba't iba tayong discipline ng ride. Pero hindi natin yan di-discuss ngayon. Medyo mahabang topic yon. Guys, medyo ginabi na tayo ng ride. So, kumain kami ng chami dun sa isang pansiteria. So ngayon, yan na. Pakita namin sa inyo ang beauty ng bayan ng Pililya. Punta kayo dito, visit kayo. Better Pililya. So this is Adriastic Way. Now signing off. Remember that Jesus loves you and so do I.